With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. 2 Peter chapter 3, verse 8, NIV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Renboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabate sa lahat ng mga kapatiran natin sa ang dako man kayo ng mundo naruroon. Isang mapagpalang araw po ang ipinaparating natin sa inyo. Maaraw po ngayon. Wala na po si Upong at saka si Paulo, kaya napakagandang araw po para sa ating lahat. 1,000 years. Nakakatuwa. Alam niyo ba na yung 1,000 years na yan ay malaking napakalawak ng pagkakaalam ng iba, pagkakakilala ng iba. At ito ay naging point of contention. Mamaya titingnan natin ng kaunti. Dahil ang iniisip ng iba ay literal na solar na may day at saka may night, yung 1,000 years na yan. Subalit kung titingnan natin maigi, ang pagkakasulat, even in the minds of doon sa Talmud, doon sa Jewish kind of thinking, ito ay isang symbolic na nagsasabing it signifies completeness, divine timing, or the fullness of an age. It is also a time only God measures perfectly. Kaya nga, with the Lord, a day is like 1,000 years. And the 1,000 years are like a day. So, yung napakahabang panahon, kung titingnan pala natin, kaya marami ang gumagawa ng prophecy na nasa 21st century na tayo ngayon. So, 2 days na. At sinasabi nila na mayroong 6 days lamang meron ang earth na to. 6 days lamang meron ang itatagal ng mundong ito. Dahil nga, minomultiply nila na ang isang araw ay 1,000 taon at sa 6 na araw ay magiging 6,000 yan. So, on the 6th day, tapos on the 7th day, yung Sabbath natin na sinasabi, nagpahinga ang Diyos. Kaya marami nagsasabi na, okay, matatapos ang sanlibutan ito na alam natin after ng Sabbath day, after ng 7,000. And so what follows next, ginawa na lang nila ito ay ni-round off na lang na gawing 10,000 years na lang. An eternity or isang panahon, 1,000 years. 10,000 years na lang ang ginalawa nilang figurative way or symbolic way of saying it's an eternity. Immeasurable time with God. Ano nga bang pakahulugan talaga nito? Ang 1,000-year reign na pinag-uusapan sa Biblia ay naging point of contention, kagaya ng nasabi ko na kanina, sa mga theologians. Lalo na sa pag-aaral ng biblical eschatology. Nung nag-aaral ako nito, sabi ng dean namin, si Ronald Dean Sherman, sabi niya, hindi ko naman alam na finals pala namin, what is your millennial view? Nakasulat yun sa isang papel na sasagutin namin. And sa ganang akin, hindi ako sanay na tanungin mo na ako na ganun, pwede namang sagutin na wala, I have none. Yan ang sinagot ko sa kanya. And isinabit ko kagad ng papel ko. Ay sabi niya, then you will have no grade. Yun din ang sagot niya, no grade. Have none? No grade. Kaya napilitan ako na ipakita sa kanya na may alam ako about the millennial view. So, ang tinalakay ko is yung view ng premillennialists, tinalakay ko din yung view ng amillennialists, tinalakay ko din yung view ng postmillennialists, at saka yung mayroon pang isang view nito na natutupad ang anumang nakasulat batay sa history. Kaya, tingnan natin sumandali itong mga biblical or interpretations na lang, biblical points of view na lang ng iba't ibang mga paniniwala dito sa tinatawag na nating
eschatology. Ang mga premillennialists, tinaig nila na literal ang 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesus sa mundo. Ibig sabihin nito, Revelation chapter 20 sa kanila, ibig sabihin nito, babalik ang Panginoong Hesus at maghahari siya dito sa mundo sa loob ng 1,000 years bago yung sinasabi niyang dadalhin ang mga saved doon sa langit. Sablay sa ganang akin ang pananampalataya o paniniwalang ganun, ano? Bakit pa niya kailangang mag-reign dito for the purging? Para daw ituwid? O para ayusin? Hindi ko matanggap talaga yun. Kaya unang-una, ang premillennialism, kahit saan ko tingnan, hindi talaga magtuturo ng eschatology, ng second coming ng Panginoong Hesus. Ano ang punto? Ba't siya kailangang maghari dito sa lupa for 1,000 years? Literal ang sa kanila. Ito naman mga amillennialists, yung tinatawag na yun yung ating tinatawag doon na alpha privative. So, millennial, nilagyan mo ng so ibig sabihin walang millennial reign. Ang mga amillennialists naman ay naniniwala na itong nangyayari ngayon sa church. Ito yung tinatawag nilang current age of the church. Ito dahil walang tinatawag na 1,000-year reign na hahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Literally, paniniwala ng mga amillennialist is that ito na yung reign ng Panginoong Hesus. Ito na yung reign ng church. Kung naghahari ang church ngayon because the church is the kingdom of Christ and He is the head of the church, thus He is the head of the kingdom, so His kingship ay nangyayari ngayon. Yan ang panuniwala ng mga amillennialists na very keen o close naman dito sa mga postmillennialists. Na sinasabi naman ng mga postmillennialists, ang pinagkaiba lang is that ang postmillennialists, kasi nga post, tapos na, yung premillennial is bago. Yan. Bago ang paghuhukom. So, pre. Ang post naman ay pagkatapos na ng 1,000 literal year reign ng Panginoong Hesus sa sanlibutan. Ito naman paniniwala ng mga postmillennialists na babalik ang Panginoong Hesus after yung 1,000 year na golden age of righteousness dito sa mundo. Kaya ang iniisip nila ay, ito na, dumadami na ang karahasan, mayroong wars, mayroong rumors of wars, mayroong mga nangyayari, lalo-lalo na sa Pilipinas. Ang dami natin mga hinaharap ngayon ng mga pasakit. Andyan ka na, pasakit ng lindol, pasakit ng bagyo, pasakit ng ghost projects ng flood control. Isama natin yun kasi kasama talaga yun sa mga pasakit ng mga Pilipino. Kaya sinasabi nila, malapit na talaga ang paghuhukom. So, be that as it may. Yamang hindi yan ang punto natin ngayong umaga. Hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang gusto lang natin ay makita lang yung 1,000 or 10,000 is more than a number. Kaya, yung sa Psalm chapter 90 verse 4, sabi niya, 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by. 1,000 taon, parang isang araw lang yan sa Panginoong Diyos. Dahil hindi siya nasasakop sa isang linear na pagbibilang ng panahon o ng oras o ng taon. So, what more kaya doon sa 10,000 years? Ang 10,000 years, bagamat hindi itinuturo yung 10,000 years talaga, kundi ginamit yung mga 10,000 ng mga figures, 1,000 may fall at my 10,000 at my right, na sinasabi, or he could have sent 10,000 angels, na naging prominent ito sa mga theme songs. Una kong na laman ng 10,000 years na sinasabi ay yung awiting unang tumatag sa isipan ko, yung Amazing Grace.
when we've been there 10,000 years. So, who's counting? Saga ng akin. Who's counting? Who's going to count? So, para sa mga tiningnan natin, sa mga Bible scholars at mga nagsusulat, ang 10,000 years is a long, indefinite span in human terms na measured and purposeful to God. So, 10,000 years kung tutuusin, baka isang taon lang din, o isang taon, isang araw lang din sa Diyos. Kasi 1,000 years, hindi 1,000 year, ano? It's like a day sa kanyang harapan lang. So, anong purpose niya? Sa hirap kong maghanap at para maipaintindi, ginusto ko na hiramin itong more than a number na ginamit ng MotoGP nitong nakalipas lang last week doon sa Motegi sa Japan, wherein kinuronahan ang isang Marc Marquez bilang MotoGP champion ng 2025. At ang title ng kanyang celebration is More Than a Number. A declaration that behind every victory lies struggle, sacrifice, perseverance, and rebirth. Nung pinapanood ko, nag-iisip ako, what if ang 10,000 years is like this? So the closest na pwede ko sigurong maisip is just like dito sa More Than a Number is not about titles, podiums, pole positions, at saka lap records na na-establish ng taong ito. Kundi, it's all about yung pagsusumikap, sacrifices, pagpapahinuhod, and triumph na ginawa niyang napaka. At kung maaari nga, mag-last forever ang time o ang celebration na to. Kaya sinabi niyang it's more than a number. On which, kung hihiramin natin yung more than a number na idea, ang 10,000 years, sa ganang akin is hindi na numero. When we've been there 10,000 years, or yung 10,000 reasons, and forevermore, yung bless the Lord, O my soul. Knowing that I will be spending 10,000 years with loved ones who have gone before, or being with Jesus when everything is done, I will be spending eternity with the Lord that I am serving. Sapat na sa akin. I will not be counting years. Alam niyo, di ba, napaka-boring na mga panahon kung yung parang napakatagal ng araw pagka boring ang experience or boring yung day. Pero nakita din natin how time flies kung nag-i-enjoy ka every moment. Parang nag-uumpisa ka pa lang tapos na. Kasi hindi mo ramdam yung paglipas ng oras, paglipas ng panahon. More than a number, sa ganang akin, ang eternity, or sa ganang akin, ang 10,000 years. I won't be counting. When we all get to heaven, ayoko yung when the saved get to heaven, kasi mag-cheer ako para sa kanila, hindi yun, kasama ako dun eh. When we all get to heaven, we'll be singing and shouting the victory. 10,000 will just be a number. Who cares? And who will be counting years? Hindi ko nga rin siguro alintana na ikwento pa ano ang mga pinagdaanan ko. Ano yung mga failures and sacrifices, ano yung mga victories, ano yung mga bagay-bagay that makes heaven a more enjoyable place. Seeing Jesus will be enough for me.
hindi na kailangang magbilang pa kung ilang taon talaga ilalagi ko doon. Again, sana mga kapatid, pag iniisip natin ang langit, huwag nating pag-isipan kung ano pa man yung mga millennial views ng mga kausap natin. Kundi dapat maging encouragement sa atin na one of these days, I will be spending eternity with the Lord that I serve. Yan po ang saganang akin. Ulit, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na pinagkaloob nyo at nakasama ko kayo. Ito po muli ang inyong kapatid, Jose Roneboy Perez Cariaga. Nagsasabing kita tayo until then.